Naging malaganap ang paniniwala na sapat ng sumampalataya at tanggapin bilang Panginoon at pansariling tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo upang ang tao ay magtamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, ang ganito kayang paniniwala ay nakabatay sa katotohanang itinuturo ng Biblia. Ano po ang dapat na matupad ng sino mang nagnanais maligtas alinsunod sa itinuturo ng mga banal na kasulatan? Mga kaibigan, abangan po ninyo ang kabuuan ng gagawin naming pagtalakay dito po sa palatuntunan ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Welcome po sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Muli po, mga giliw po naming mga televiewers, ay inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na naglalayong kayo po ay mahatdan ng mga katotohanan na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na makatutulong po sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Susuriin po natin ngayon at ibubunyag ang kamalian ng pangunahing saligan at aral ng mga protestante. Ito po ang kanilang paniniwala na sumampalataya lang sa Panginoong Hesukristo ang tao ay magtatamo na ng kaligtasan. Bukang bibig na po sa kanila ang kasabihang tinanggap na raw nila ang Panginoong Hesukristo bilang pansariling tagapagligtas. Kaya ligtas na raw sila. At dahil dito, mga kaibigan, ay inaakit po nila ang mga tao na sumampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo at tanggapin siya bilang pansariling tagapagligtas upang magtamo ng kaligtasan. Sa lahat po ng aming mga televiewers, lalong-lalo na po sa mga kaibigan po naming kabilang sa iba't ibang sekta ng protestantismo, ipinagpapauna po namin na hindi po namin kailanman hangad nasaktan ang inyong damdamin. Hindi po kami tutol na ang pananampalataya ay kailangan sa kaligtasan. Ang totoo, kailangan po ito. Subalit, hindi po sapat ang pananampalataya lamang sa ikaliligtas po ng tao. Kaya upang ganap nating matiyak ang aral ng Biblia ukol sa kaligtasan, simulan na po natin ang gagawin po nating pag-aaral. Ang una po nating dapat na itanong, ano po ang itinuro ng mga apostol na dapat gawin upang magtamo ng kaligtasan ng isang tao? Pakinggan po ninyo ang pahayag ng mga banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Mga Gawa, 16, mga talatang 30 hanggang 31, ganito po ang ating mababasa. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Mga kaibigan, ang binasa ko po sa inyo ay isang tagpo ng tanungin po ng bantay bilangguan ang mga apostol kung ano po ang dapat niyang gawin upang siya ay magtamo ng kaligtasan. Ang sagot ng mga apostol sa kanya ay manampalataya siya sa Panginoong Hesukristo at maliligtas siya maging ang kanyang sambahayan. Mga kaibigan, ito po ay madalas pong sitasin ng mga tagapagturong protestante maging ng kanilang mga kaanib, na pagkatapos po nilang basahin ang talatang ito ay akala yata nila na ito na po ang kabuuan ng Biblia. Pero pansinin po ninyo ang karugtong ng mga talatang binasa po namin. Kapag itutuloy po natin ang pagsipi sa mga susunod na mga talata, ay malalaman natin kung ano ang ginawa at ipinagagawa ng mga apostol sa bantay bilangguan na naghahangad ng kaligtasan. Ang binasa po namin sa inyo kanina ay mga talatang 30 hanggang 31. Ngayon po ay balikan natin ang talatang 31, itutuloy natin hanggang sa talatang 33. Ganito po ang nakasulat.
At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Napansin po ba ninyo, mga giliw po naming mga taga-subaybay, hindi lamang po ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang dapat tanggapin at sampalatayanan para magtamo ng kaligtasan. Dapat ding tanggapin at sampalatayanan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos po na tanggapin at sampalatayanan ang mga salita ng Diyos, kailangan din po na ang tao ay magpabautismo. Gaya po ng ginawa ng Bantay Bilangguan at ng kanyang buong sambahayan. Saan po kaya ibinatay ni Apostol Pablo ang ginawa at ipinagawa sa Bantay Bilangguan? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa Marcos. Sa 16:15 hanggang sa talatang 16, ganito po ang pahayag sa atin ng mga banal na kasulatan. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kaibigan, ito po ang batayan ni Apostol Pablo sa ginawa at ipinagawa niya sa Bantay Bilangguan, na pagkatapos pong mapangaralan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos, mahalaga po na ito ay tanggapin ng tao, sampalatayanan ito, at kailangan po niyang tumanggap ng bautismo. Sasabihin po marahil ng mga kaibigan po nating protestante at ng iba pang mga tao na ito'y ginawa na nila, na tinanggap na nila, sinampalatayanan na nila, at tumanggap na rin po sila ng bautismo, kaya sila man daw po ay maliligtas. Mga kaibigan, sa ano po ba iniukol ang mga binautismuhan? Mahalaga po na yan ay masagot sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Ang nakasulat dito po sa pahayag ni Apostol Pablo sa unang Korinto sa 12, sa talatang 13, ganito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Mga kaibigan, ang mga binautismuhan ay iniukol po sa isang katawan. Alin po itong katawan na rito iniukol ang mga binabautismuhan? Pakinggan po ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo pa rin. Dito po sa Kolosas, sa 1:18, ganito po ang kanyang sinasabi. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Ang katawan ay ang iglesia. E sino naman kung gayon ang ulo ng katawan o ulo ng iglesia? Pakinggan po ninyo ang Efeso. Dito po sa 5:23, ganito po ang kanyang sinasabi sa atin. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga kaibigan, ang ulo ng katawan o ulo ng iglesia ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Alin po itong iglesyang ito? Na katawan ng ating Panginoong Hesukristo o pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo, ganito pong mababasa nating pahayag ni Apostol Pablo. Dito naman po sa Roma 16:16, ganito ang ating mababasa. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Mga kaibigan, ang pangalan po ng iglesyang katawan at pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo
ay ang Iglesia ni Cristo. Yan po'y napakaliwanag alinsunod po sa pagtuturo ng mga apostol. Sa makatwid, sino po ang tunay na pinangaralan, sumampalataya at binautismuhan? Lahat po ba ng pinangaralan, sumampalataya at binautismuhan na nasa iba't ibang relihiyon o pangkatin ng pananampalataya ay magtatamo ng kaligtasan? Hindi po. Kung gayon, mga kaibigan, sino po ang tunay na sumasampalataya at tumanggap ng tunay na bautismo? Iyong nasa Iglesia ni Cristo lamang. Hindi po ang mga kabilang sa iba't ibang sekta ng Protestante. Ano pa po ang lalong nagpapatotoo na ang mga nabautismuhan lamang na kabilang sa Iglesia ni Cristo ang tinitiyak ng Biblia na magtatamo ng kaligtasan? Mga kaibigan, saan po ba idinaragdag ng ating Panginoong Diyos ang mga maliligtas? Pakinggan po ninyo, babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, maliwanag po ang nakasulat sa Biblia. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kanino po tumutukoy ang salitang kanila? Ang tinutukoy po na kanila ay ang iglesia. Kung gayon, sa iglesia idinaragdag ng Panginoon ang mga maliligtas sa panahon pa po ng mga apostol. Kung aling iglesia po yan, tiyak na tiyak po tayo. Wala pong iba, kundi ang iglesia ni Cristo. Kung bakit ay sapagkat wala pa namang ibang iglesia noon, kundi ang iglesia ni Cristo lamang. Wala pa pong Katoliko noon at lalong wala pa po ang mga sekta ng mga Protestante. Ang sabi po ng mga Protestante ay hindi na raw dapat umanib sa iglesia sapagkat hindi na raw kailangan ang iglesia. Mga kaibigan, ano naman po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo patungkol po sa paniniwalang ito ng mga Protestante? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang nakasulat dito po sa Juan 19 at itutuloy po natin ang pagbasa sa Aklat po ng Mga Gawa 20:28. Ganito po ang ating maliwanag na mababasa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Dito naman po sa Gawa 20:28, ganitong ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang kawan na tinutukoy ay ang iglesia ni Cristo. Dapat pong pumasok ang tao sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng pagpasok sa kawan. Papasok sa ating Panginoong Jesucristo na sangkap o kaanib sa isang fold o flock o kawan na ito ay walang iba kundi ang iglesia ni Cristo. Kinakalaban po ng mga Protestante ang ating Panginoong Jesucristo sa pagsasabi po nila na hindi na kailangan ang iglesia sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Sinasabi po nila na hindi na raw kailangang pumasok sa iglesia ni Cristo. Samantalang, yun naman po ang iniuutos ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagpasok sa kanyang iglesia o ang iglesia ni Cristo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ipagpapatuloy po natin ang ginagawa po nating pagtalakay. Diyan lang po kayo, magbabalik pa po kami. Mga kaibigan, patuloy po kayong sumusubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Sa unahang bahagi po ay tinalakay natin na batay sa Biblia,
Hindi sapat na sumampalataya lamang sa Panginoong Hesukristo at ligtas na. Dapat pumasok ang tao sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpasok sa kawan. Papasok po sa ating Panginoong Hesukristo na sangkap o kaanib sa isang fold o flock o kawan na ito ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kinakalaban po ng mga protestante ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nila, hindi na raw kailangang pumasok sa Iglesia ni Kristo. Samantalang, iyon ang iniuutos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpasok sa kanyang iglesia, ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, mga kaibigan, ano naman po ang kasamaan kapag ang tao ay hiwalay sa Iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang sagot. Ayon na rin po sa pahayag ng ating Panginoong Hesus, dito po sa Juan 15 sa talatang 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ito po ay pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang hiwalay po sa Kanya, ang hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo, o hiwalay sa Iglesia ni Kristo, ay wala pong magagawang kabanalang ikapagiging dapat niya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ni wala po siyang magagawa upang mailigtas o maisalba ang kanyang sarili. Paano naman po ang nag-Iglesia ni Kristo? Umanib sa Iglesia ni Kristo, ngunit nahiwalay naman, o di kaya ay humiwalay sa iglesia. Pakinggan po ninyo. Ang binasa ko po kanina ay Juan 15 sa talatang 5. Itutuloy ko lang po ang pagbasa sa talatang 6. Ganito po ang ating matutunghayang nakasulat. Kung sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, maliwanag po ang pahayag ng Biblia. Hindi rin po maliligtas ang pumasok sa iglesia, ang naging kaanib sa iglesia ni Kristo, ngunit nahiwalay naman, o di kaya po ay humiwalay paglipas po ng ilang panahon. Mga kaibigan, paano po ang mga sumampalataya at pumasok sa loob ng iglesia ni Kristo? Sapat na po ba yun? Sapat na bang sumampalataya at kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo upang maligtas? Wala na po bang ibang kailangan upang ang tao ay makatiyak ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo ang patuloy na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Ganito po ang kanyang sinasabi sa unang Korinto 15:1 hanggang 2. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Mga kaibigan, dapat pong ilakip sa pananampalataya ang pagpasok sa loob ng iglesia upang maligtas. Pero hindi rin po sapat na nasa loob ng iglesia ni Kristo. Kailangan po na ang ibanghelyong tinanggap ay panatilihan at matiyagang ingatan. Maliban na, ayon kay Apostol Pablo, kung tayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Alin po ba ang pananampalatayang walang kabuluhan? Pakinggan po ninyo itong itinuturo sa atin ni Apostol Santiago. Dito po sa 2:14, anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Narinig po ba ninyo, mga kaibigan, ang pahayag ni Apostol Santiago? Ang sabi niya, ang pananampalataya na walang kalakip na mga gawa ay wala pong pakinabang o kabuluhan. Bakit po kaya?
sapagkat ang ganitong uri ng pananampalataya ay gaya rin po ng sinasabi ni Apostol Santiago sa patuloy niyang pahayag dito po sa 17 at 20. Ganitong kanyang sinasabi. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Mga kaibigan, ayon mismo kay Apostol Santiago, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay o baog. Hindi po magbubunga ng ikababanal ng tao. Wala po itong kabuluhan at hindi po pagiging dapatin ng ating Panginoong Diyos. Kung gayon, mahalaga po na itanong natin, aling pananampalataya po ang may kabuluhan at pagiging dapatin ng ating Panginoong Diyos? Si Apostol Santiago pa rin po ang magbibigay sa atin ng sagot. Dito po sa kanyang pahayag, sa Santiago 2.22, ganito po ang kanyang sinasabi. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Mga kaibigan, napakahalaga po na ang pananampalataya ay malakipan ng gawa. Narinig po ninyong pahayag ni Apostol Santiago, ang gawa ang siyang nagpapasakdal sa pananampalataya. Kaya talagang dapat magkalakip ang pananampalataya at ang gawa. At sana po naaalala po ninyo ang isang gawa na dapat pong magawa ng tao para po magkaroon ng kabuluhan ng kanyang pananampalataya ay kailangan niyang pumasok sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, sang-ayon po ba si Apostol Santiago na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay aariin na pong ganap ang tao? Pakinggan po ninyo, itutuloy natin ang pagbasa. Dito naman po sa Santiago sa 2.24, ganito po ang kanyang pahayag. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Mga kaibigan, hindi po sang-ayon si Apostol Santiago na ang tao ay ariin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kailangan po ng gawa. Sa makatwid, mga kaibigan, kalaban po ng mga protestante, si Apostol Santiago. Sa protestante ay tama na raw ang pananampalataya lamang. Kay Apostol Santiago ay hindi po sapat ang pananampalataya lamang. Ang kailangan ay may kalakip na mga gawa. At dyan ay gusto po naming bigyang diin, mga giliw po naming mga televiewers. Ano po ang gawang hinihingi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga sumasampalataya para magtamo ng kaligtasan? Pumasok sa Kanya o maging sangkap ng Kanyang katawan o iglesia. Kailangan po na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito po ang ayaw gawin ng mga tao, lalo na po ng mga kabilang sa iba't ibang sekta ng protestantismo. Pero palibasay ang Panginoong Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya't niloob niya na ang maraming kaanib sa iba't ibang sektang protestante ay makapakinig ng tunay na aral sa pamamagitan po ng mga ministro at mga manggagawa sa Iglesia ni Cristo. Kaya sila po ay nagpasyang iwan ang dating pananampalataya at nanindigan sa pagsunod. Sinunod po nila ang aral ng Panginoong Hesukristo, pumasok sila o umanib sa Iglesia ni Cristo. Mga mahal po naming mga kaibigan, lalo na po sa mga hanggang ngayon ay kaanib pa rin po sa mga samahang protestante. Nawa po ay magawa rin ninyo ang tamang pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan at itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano pa po ang iniuutos ng ating Panginoong Hesukristo sa mga nasa loob na ng kanyang iglesia o sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo upang magtamo ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo mga kaibigan, dito po sa Mateo 24, sa talatang 13, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas
ay siyang maliligtas. Mga kaibigan, inuutusan, tinuturuan po tayo ng ating Panginoong Jesucristo na magtiis para magtamo ng kaligtasan. Ano-ano po ang mga bagay na dapat nating tiisin? Ang pag-uusig ay dapat nating tiisin. Ang kapighatian, dapat din po nating pagtiisan ito. Ang pananampalataya ba at ang pagtitiis ay pareho? Ang pananampalataya at pagtitiis ay magkaiba, mga kaibigan. Ngunit kapwa kailangan ito upang ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Napatunayan natin sa ginawa nating pagtalakay na maling-mali ang paniniwala ng mga protestante na ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Tunay po, hindi po namin tinututulan. Tunay na kailangan ang pananampalataya, subalit hindi po ito sapat. Kailangang may kalakip na mga gawa ang pananampalataya. At ang isa nga po, sa mga gawang hinihingi ng ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas mismo ay ang pagpasok sa kanyang iglesia. Sa iglesia ni Kristo, sapagkat ito po ang ikaliligtas ng tao. Ito ang dahilan, mga giliw po naming mga taga-subaybay. Kaya sa iglesia ni Kristo ay lalong pinaigting ang gawaing pagpapalaganap para lalong maging mas malawak ang marating ng ginagawa po naming pangangaral at maraming mga tao ang makaalam ng katotohanan. At kung loloobin po ng ating Panginoong Diyos, ay makasama po sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Mga kaibigan, salamat pong muli sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Asahan po ninyo na tuloy-tuloy ang pagbubunyag na gagawin ng Iglesia ni Kristo sa mga maling paniniwala at sa mga aral na salungat sa Biblia, sa ikahahayag ng katotohanan, alang-alang sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli.